Hi sa lahat! Bali nandito na tayo sa part 2 ng video natin na sensor cleaning. So ang lilinisan ko naman ngayon itong camshaft position sensor at oxygen sensor. So unahin ko na muna yung oxygen sensor. Una, kailangan muna natin tanggalin yung connector ng oxygen sensor. Gagamit lang tayo dyan ng flat screw. Then itutulak ito ng bahagya hanggang sa maalis sa pagkakalak. I-unlock, then maaari na natin itong i-disconnect. Ang size na gagamitin na oxygen sensor remover ay 1/2 by 22 mm. Siguraduhin natin na nakapasok ito ng tama. Then ang paluwag nito, pa counterclockwise. So pinahirapan ako nito. Ito yung pinaka mahirap na binaklas ko dahil napakatigas. Pero syempre, maaari namang makuha sa tiyaga. Sunod, kailangan naman natin tanggalin itong connector ng camshaft sensor. Mayroon niyang lock sa ilalim, then kailangan natin itong i-press para mag-unlock. Then maaari na nating tanggalin yung connector. Then dyan sa ilalim ng camshaft sensor, mayroon niyang bolt na size 10 mm. So kailangan din natin tanggalin yon para matanggal natin yung sensor. Kailangan natin dyan ng adapter, then 10 mm ang size ng bolt. Then pa counterclockwise ang paluwag. Then maaari nang tanggalin ang camshaft sensor. Makikita natin dyan na madumi na ito. Ngayon, lilinisan ko na gamit ang cleaner. Sunod, ito namang paglinis ng oxygen sensor. So, bahala na kayo kung paano linis ang gagawin nyo dito. Bali, ang ginamit ko na pinanglinis dito, degreaser, then carb cleaner. Ang mahalaga na malinis dito, yung loob, then patuyuin muna itong maigi bago ibalik. Ngayon, una ko na munang ibabalik itong oxygen sensor. Bali pa clockwise ang pasikip nito. Sunod, ibalik muna natin itong male connector sa position nito. Then maaari na nating ibalik yung connector ng oxygen sensor. Siguraduhin natin na nakapasok itong mabuti or nakalock ito. Sunod naman na ibabalik itong camshaft sensor. Dahan-dahan lang natin ipasok ito para hindi masira yung o-ring.
Sunod itong 10mm na bolt. Then pa clockwise ang pasikip nito. Then sikipan lang natin ito ng bagya. Then maaari na nating ibalik yung connector. Siguraduhin natin na nakapasok itong mabuti o nakalak ito. After ko malinis yung mga sensors, naging maganda yung performance ni Bagets. So hanggang dito na lang muna. At kung nakatulong o nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyong kalimutan na mag-like, share, follow at subscribe sa ating Facebook at YouTube channel. Maaari din kayong mag-message or mag-comment para sa inyong mga katanungan at mga gustong sabihin. Pipilitin ko na sagutin lahat yan. So babush na at see you on my next DIY video.